Hindi masyadong malaki yung kinikita nung aking mga magulang kaya wala silang kakayahan na magpaaral sa akin. Kaya ang ginawa ko, nagsikap ako, nagtrabaho, naging sa awa ng Diyos at yung aking mga kinita, yung ah, siya ko ring pinagbili nung kung anong meron ako ngayon. Yung, kagaya nung farm at saka What's up, magandang morning na naman at dito naman ulit tayo sa sa My Bridge dito. Inaabangan natin yung mga malulupit na negosyante kasi nga nagkaipon-ipon rin dito ngayon at ipapakilala ko sa inyo. Dito lang ambush interview agad to. Oh, kaya tara, let's go. Yo, what's up? Magandang morning, magandang hapon. Kumusta po kayo? Ay sir, maaari po ba kayong maaari po ba kayong maano sa content natin mapasama? yes, pwede naman. Ano ba yung kailangan mong itanong? Yun o. Itong pinagbigyan tayo, mabait naman pala. Akala ko suplado eh. Hindi naman pala. Boss, anong pangalan niyo po at anong negosyo? Pakilala ko muna yung negosyo ko at saka ako. Ako nga pala si Lorenzo Binay Manalo. Isa akong negosyante, may 2 dekada na akong nagninegosyo. At ang aking line ng business, yung aking pinapatakong negosyo ngayon is meron akong 2 restaurant, tsaka may maliit na hotel, tsaka unti-unti kong dinidevelop ang aking farm. Yun lang. Sana magtuloy-tuloy ang magandang kapalaran na unti-unting na nagliliwanag. Okay. Boss Lorenzo, maaari ko bang malaman kung ano yung kwento ng iyong negosyo? Bakit napunta ka sa ganyang negosyo? Yan. Medyo mahabang istorya to. Pagka inumpisahan natin sa dulo, ano ba yung gusto mong malaman doon? Kung paano nabuo o kung paano Paano ko nabuo nakarating. yung negosyo mo? Paano ka, mula umpisa hanggang paano mo naabot ngayon? Yan. Umpisa lang talaga, nag-umpisa lang talaga ako ng maliit na negosyo. Ako nga pala ay isang barbero dati. Yan. At nung araw, siyempre nung bata pa ako, nung kabataan ko pa, hindi masyadong malaki yung kinikita nung aking mga magulang kaya wala silang kakayahan na magpaaral sa akin. Kaya ang ginawa ko, nagsikap ako, nagtrabaho, naging working student ako. At ang naging trabaho ko noon is paggugupit. Yun, barbero. So related din doon sa, ang alam ko, negosyo mo, salon. Yes po. Yung sa iyo salon, ang sa akin naman barbershop. Yun. Sa barbershop, doon ako mas maraming natutunan noon sa pagninegosyo. Kasi yung nag-umpisa ako na working student ako, nagbarbero ako, tapos nagkaroon ng barbershop. Nag-evolve din nag-improve din, nagkaroon naman ako na doon sa unahan ng barbershop ko, nilagyan ko siya ng eatery kasi magaling magluto yung misis ko. Yun yung kasi yung negosyo niya dati na meron siyang karinderya, maliit na karinderya. At the same time, yung barbershop, meron siyang karinderya sa unahan. Yun, unti-unti nagkaroon kami ng idea na makipagsapalaran dito sa Manila. Sa awa naman ng Diyos, nagkaroon kami ng pwesto, nakakita kami ng pwesto. Unti-unti na siyang lumaki. Ang iyong negosyo. Pero hindi pa naman kalakihan, ha. At least, kakaiba kaysa doon sa nagsimula. Nag-improve naman sa awa ng Diyos. At yung aking mga kinita, yung siya ko ring pinagbili nung kung anong meron ako ngayon. Yung, kagaya nung farm at saka pinapaaral ko din yung mga anak ko, malapit nang gumraduate. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin tayo sa paghahanap ng magandang kapalaran. Yun yung ating intensyon at gusto ko rin na makatulong sa ibang mga kapwa negosyante, sa mga nangangarap magnegosyo. Gusto ko rin maka-inspire na kailangan lang na talaga na sa umpisa, mangarap muna tayo tapos suungin natin yung ating buhay na gusto nating marating. Pagsikapan natin. Yung linya ng buhay natin. Oo, yung linya ng buhay. Para sa boss? Para sa kaalaman ng lahat, no? Maraming negosyo to si Boss Lorenzo. No? Maaari mo bang ikwento lang yung mga ilan sa mga negosyo mo? Kasi humble lang talaga ito, pero marami tong negosyo. Yan. Okay. Ano mga negosyo mo ba talaga? Yun, restaurant talaga yung una kong business na pinagkakitaan. At nga pala guys, doon ang restaurant ko is naka-located
located sa Batangas, sa San Juan, Batangas. Yan. Ang address niya, kung pwede niyong i-google, makikita niyo sa Google Map, Yam Ventures Food Hub, San Juan, Batangas. Barangay Sico 2, San Juan, Batangas. Meron akong mga kambingan. Dili kasi ako ng kambing. Kami, yung aming kambing, nanggaling talaga sa aming farm. Yun. Sarili naming alaga. Yung iba naman sa mga kapitbahay namin na binibili ko yung kanilang produce para makatulong ako sa kanila. At ang aming menu doon sa restaurant namin meron kaming Loming Batangas. Yun. Loming Batangas at saka Gotong Batangas. Kung gusto niyo matikman, pwede niyo kung puntahan doon. Yun. Sa Nga pala Batangas- guys, sa Batangas naman yan. meron palang event na mangyayari ang ating grupo na kasosyong Yung malupit. pwesto mo ba ay sa Batangas lang? Group Batangas, sa San Juan, Batangas. Yung sa ano, wala ka ng pwesto dito sa Manila? Dito sa Manila, meron pa. Pero ito muna ating anuhin. Kasi magkakaroon tayo ng event sa ano. Ang sabi ni Kasosyong Arvin, I-invite mo yung ano, kahit hindi ka sosyo. Baka gustong pumunta eh. invite ko muna yung kasosyo. Ayan, yan. Kasi tayo, mga kasosyo tayo eh. Oo, Special mention to eh. Kasi anniversary natin ngayon. Anniversary ngayon yung end ng program namin. Actually guys, tatlong araw kami dito sa sa event na to. 4th anniversary ng Kasosyong Malupit Group. Dito nagkita-kita kami dito, yung mga banding kami magkakasama. Ito sina mga kasosyo dito. So yung gustong umattend, welcome kayo sa amin. Yung sa aking restaurant. Ano ba yung tinatanong mo kanina? Yung iba pa? Oo. Yung isa ko pa naman na main branch ko is nasa Manila, Yam Food Hub. PH Kambingan sa 1375 San Marcelino Street, Paco, Manila. Along San Marcelino lang yan. Boss Lorenzo, ano bang maipapayo nyo sa mga nag-start magnegosyo at nalugi? Yan. Kasi alam kong napagdaanan mo na yun at napagtagumpayan. Doon sa mga nag-start magnegosyo, nag-start na? Nag-start na tapos nalugi. Okay, ganito lang yan. Kung nag-start kayo at nalugi kayo, simple lang. Huwag nating masyadong damihan yung mga paliwanag. Magnegosyo uli kayo. Subukan nyo uli. Huwag kayong susuko na magnegosyo. Huwag niyong susukuan ang negosyo kasi that time na sinukuan nyo na yung negosyo, doon na kayo nalugi. Hindi pa kayo totally nalulugi kapag nalugi na kayo na, ibig sabihin na natalo lang kayo, pero hindi pa kayo nalulugi. May panahon pa para makabangon uli. Nadapa ka, bangon uli. Alamin mo rin kung saan ka nalugi, kung bakit ka nalugi. Itama mo yung mga maling nagawa mo, o improve mo yung product mo. Improve mo rin yung personality mo. Lahat, i-improve mo lahat, pati yung marketing, ganun. Basta kung ano yung hinihingi ng negosyo, Talagang improvement. talagang Mag-adapt. kailangan mo mag-adapt sa sitwasyon, mag-adapt ka. Kung kailangan mong magdagdag ng product para yung kung ano yung hinahanap ng customer, yun yung ibigay mo. Yun, simple lang yung payo ko. Kung susuko kayo, wala nang chance. Talo na talaga. At ano naman ang maipapayo mo sa gustong magnegosyo pero walang capital? Problema nila, walang capital, walang pera, pero gusto lang magnegosyo. Siyempre, kung ano yung resources na meron kayo, pwede nyo magamit. Wala kayong kapital, hindi problema yun. Meron kayong kaibigan, pwede nyo utangan. Meron kayong... Basta, kung utang man kayo, magbayad din kayo. Siyempre, huwag kayong uutang, hindi kayo magbabayad. At make it sure na kaya nyo yung bayaran yung uutangin nyo. Pero kung meron naman kayong... Pwede rin naman magnegosyo kahit walang puhunan. Start on what you have. Paano yan? Kwento mo daw sa Pre-sell. kanila. Pre-sell. Kuha ka muna ng hanap ka muna ng customer. Reseller, parang ganon? Yun. Yan. Alaman mo na namumroblema siya sa ganyang bagay. So alaman mo naman kung saan makakakuha ng ganong item. Pwede mong ialok sa kanya bago ka bumili. O kuhanan mo muna siya ng pera bago ka bumili. Saka mo ibenta. Yan. Pwede yun. Napakalupit. Ako, dun sa aking unang restaurant, nagnegosyo kami ng restaurant. As in, wala talaga kaming inilabas. Na pera. Ganito kasi yan. Yan, ikwento nyo naman ganito po. yan. Para masasabi lang totoo yung ano. Baka sabihin nyo budol. Hindi naman. yan, Ganito. yan. Totoo to. Sa pagre-restaurant namin, dating karinderya lang siya. Ang katabi noon, may tindahan ng karne, ng ulam. So, meron din tong gulayan. Palengke kasi yun .
meron ding gulayan at meron ding isdaan. Yung mga tao doon, yung mga tendera doon, makikipag-usap lang kami ng maayos na kukuha muna kami ng product sa kanila. Tapos lulutuin namin. Kuha kami ng karneng baboy, lulutuin namin. Mga isda, lulutuin namin. At Pero kapag ano? yun naluto na namin, ganito yun. Pag naluto na namin yun, siyempre ititinda na namin yun, hindi muna namin yung binayaran. Yun. Eto ha, di wala kaming puhunan. Ngayon magkakaroon na kami ng benta ngayon. Pagdating ng hapon, yung mga kinuhanan namin, binabayaran na namin yun. Yung matitira doon, yun yung tubo namin. Yun yung Walang pang-ikot. puhunan. Yan, pwede Walang pala. puhunan, pero may negosyo. Pero ano kasi, Tiyagaan lang. alam mo kasi parang nakakahiya, di ba? Halimbawa, aangkat ka doon sa kabila. Parang ano, kasi ma-proud kasi yung mga tao, di ba? So paano mo yun, anong masasabi mo doon sa gusto magnegosyo? Pwede naman pala, pero nahihiya lang. Siguro kailangan mag-improve muna sila. Hindi naman kasi nahihiya sila dahil ma-pride lang sila. Pero ano nakakahiya yung mamamalimos ka o magsisikap ka sa buhay. Hindi ka naman nagnakaw. Humiram ka lang. Di ba? Ibabalik mo naman. Ang nakakahiya, humiram ka, hindi ka nagbalik. Yun yung nakakahiya. Black mo agad yan. Oh, black At agad. ito lang, Ekes agad yan. Huling katanungan na lang. Paano nyo, yung kita nyo sa negosyo, paano nyo ginagamit para ginastos nyo ba sa luho o binalik nyo sa negosyo? Anong sasabi mo anong opinion mo sa ganyan? Paano paikutin ang negosyo? Sa akin, ito lang, para sa akin lang, yung Ayan. kinita ko, siyempre yung iba, i-reinvest mo yon doon sa ibang kikita rin na negosyo. Sa palaran yun, hindi ka rin sigurado, pero posible na kumita. Posible din na malugi. Di ba? So, no hard feeling, pero ang sa akin, hindi ko kasi inilagay yung aking lahat ng kinita sa iisang channel lang, Yun. sa iisang klase lang ng produkto. Kumbaga sa akin, Nag-ano don't ka? put all your egg in one basket. Yan. Di ba? Kumbaga, nilagay ko yun sa iba't ibang negosyo. At siyempre, yung iba, ginastos ko para doon sa mga pangangailangan ko sa buhay. Para mag-improve kung ano meron ang aking sarili. Kumbaga, mahalin din natin ang ating sarili. Tama. Especially yung ating health. Pati yung asawa, no? Pati asawa. Ayun. Nakikinig ang ating asawa diyan. Binabati ko nga pala siya. Ang pangalan niya ay si Ma'am Elsie Pe Manalo. Sige po. Boss Kuhanin ko Lorenzo? rin yung opportunity na magpasalamat sila sa lahat. Magpasalamat ako sa suporta, lahat ng suporta niya sa akin. Yan, napakali. Ano naman po, sa mga viewers natin yan, yung halimbawa mayroong viewers dito taga Batangas, kasi alam ko mag-viral to eh. Taga Batangas o taga Maynila, paano siya maimbita ng iyong negosyo? Para kung gusto nilang tikman, anong negosyo ba yan at paano nila makikita? Facebook page, i-promote mo or ano mga contact number, yung gano'n. Yun, ang aming Facebook page is Yam Ventures Food Hub, San Juan, Batangas. Barangay Sicudo, San Juan, Batangas. Ang aming produkto dito is kalderetang kambing, mga lutong kambing, papaitan, adobo, kaldereta. Meron din kaming gotong Batangas, at saka loming Batangas. Kung gusto niyo siyang matikman, pwede niyo kami bisitahin diyan sa Barangay Sicudo, San Juan, Batangas. Okay? Yun, maraming salamat po. Alam kong busy ka. Maraming salamat sa pagbabaon lang ng ating review. At isa na lang, Boss Lorenzo, mari mo bang i-shoutout ang pangmalakasang salon ng Davao City, ang Zell Salon, na meron ng 3 branch ngayon? Yes, syempre naman. Shout out sa ating pinakamagandang salon, pinakamalupit na salon diyan sa Davao, ang Zell Salon. Kung gusto niyo magpagupit, ano yun, Pariban. yung ribbon, Kulay. lahat ng service, kulay. Dito nyo lang siya ma-experience yung magagaling na kanilang mga artist. Yan. At ito na lang uli, Boss Lorenzo, baka merong nanonood dito at nag-start din mag-business. Ano ba yung Facebook page mo at mapalo kanila? Ayan. Ay, please follow my Facebook personal page ko, Lorenzo Binay Manalo. Yan. Napakayaman na Maraming salamat po, Boss Lorenzo. Ang dami nating natutunan doon, no? Grabe. Isang karangalan na ma-interview mo, Boss Jeff Cinco, isa ding idolo, Yun. KMCC. Maraming salamat po. Muna tayo, uwi na. Let's go!